Ginugunita po natin ngayon ang kapistahan ni San Agustin, obispo at pantas ng simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa ating mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan Dumating mo na kami. tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangan paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay, tulad ng sinabi namin sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yoong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Bagong utos
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na nabigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit. Aniya, gumagapas kayo sa hindi nyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha kong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat na narito sa ating dambana, nakasubaybay sa Facebook page ng ating parokya at mga nakikinig sa bukas na tumpa ng mga chapel sa ating mga chapel sa kabukiran. Salamat po sa lahat ng bumati kahapon. Hindi ko po sacerdotal anniversary. Yung sacerdotal po ay sa May 1. Yung pong perpetual profession, may nagtanong din kung ano ba yun. Yung po yung aming tiyatawag na panghabang buhay na pagtatalaga bilang kasapi ng kapisanan ng Oblatos ni San Jose. Kaya ang aming greetings po pag kapon, happy 17th anniversary.
OSJ forever. Yan. At malimit ko po itong marinig, doon hindi pa ako napasok ng seminaryo kay Father Ading, ayan, na naging pinakamatagal na parish priest namin San Juan, Batangas. OSJ forever. Yan. At sa kanya ko rin po narinig, hindi ko pa po kilala yung santo natin sa araw na ito. Ang sabi niya, itong si San Agustin, kanya na ang lupa, kanya pa ang langit. Kahapon po ay kapistahan ng kanyang ina, si Santa Monica. At ngayon ay kapistahan naman ng kanyang anak, si San Agustin. Nakakatuwang isipin na sa loob ng 2 araw, ang dalawang santo rin at mag-ina pa ang ating ginugunita. Nagtaka po ako nung sabi ko, bakit sinasabi ni Father Ding, kanya na ang lupa, kanya pa ang langit. Makulay ang naging buhay ni San Agustin. Marami siyang pinasukan na gulo bago naging maayos ang kanyang buhay. Maraming balakid ang dapat malampasan bago niya natagpuan ang landas patungo sa Diyos. Pero nang mamulat ang kanyang mga mata sa katotohanan at kagandahan ni Kristo, naging inspirasyon siya ng maraming tao, lalo na ng mga dumadaan sa maraming pagsubok at kahinaan ng kaluluwa at katawan. Gaya ng nasabi, si San Agustin ay anak ng isang banal na babae, Santa Monica. Isinilang siya sa Tagaste, ang kanilang bayan doon sa Africa. Sa ngayon, ang Tagaste ay matatagpuan sa Algeria, isang lugar kung saan halos lahat ng mamayan ay Muslim na. Dating Kristiyano ang buong paligid ng lugar na ito hanggang sa mapa sa kamay ng mga Muslim. Lubhang magulo ang buhay at landas ni Agustin. Bata pa lamang siya ay tinalikuran na niya ang salita ng Diyos na kanyang pinag-aaralan. Nahalina siya sa mga sulat ng mga klasikong pilosoper. Dahil mga pagano ang mga ito, naapektuhan ang kanyang pangatwiran. Unti-unting napalayo siya sa pananampalataya na nais ipunla ng kanyang ina sa kanyang puso. Pero hindi nagsawa ang kanyang ina sa pananalangin para sa kanyang anak. Nadala ng mga maling turo ng ang isip ni Agustin. Tinanggap niya ang mga aral ng Manichaean, isang grupo na nagsasabi na dalawa ang kapangyarihang nagpapatakbo sa daigdig. Ang isa ay mabuti at ang isa ay masama. Pinagbigyan ni Agustin ang luho ng kanyang laman at katawan. Nakipag-ugnay siya sa isang babae at nagkaroon siya ng anak kahit hindi pa sila nagpakasal. Nagpunta sa Roma si Agustin sa kanyang paghahanap ng katotohanan. Sa Milan naman, naging isang guro siya ng rhetoric o pagtatalumpati. Mahalaga ang Milan sa kanya dahil dito niya unang narinig ang paliwanag sa salita ng Diyos mula sa banal na obispo ng Milan na si San Ambrosio. Unti-unting nabuksan ang puso at isip ni Agustin para sa Panginoon. Isang bantog na kwento ang nagsasabi na habang iniisip ni San Agustin ang katotohanan ng Kristyanismo, isang bata ang nagsabi sa kanya na tuhanin ang Biblia at basahin ito. Ang nabasa niya ay ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma na nagdala ng malaking pagbabago sa kanyang puso. At ano po yung particular na bahaging iyon ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma? Chapter 13, verses 13 to 14, na nagsasabi,
Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa, sapitan ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghari ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Nagpabinyag si Agustin at naging ganap na Kristiyano. Namuhay siya sa pag-iisa at pananalangin at lalo niyang nakita ang kamalian ng dati niyang buhay at pinaniniwalaan. Pagbalik sa Africa, pinagpatuloy niya ang paghahanap ng kabanalan at naging pari siya. At pagkatapos ng ilang panahon, nahirang na maging obispo ng Hippo noong taong 395. Bukod sa mabuting paggabay sa mga tao, nangaral din siya at nagsulat ng napakaraming paliwanag tungkol sa pananampalataya at laban sa mga erehe. Hanggang ngayon, mababasa pa rin natin ang mga aklat ni San Agustin na itinuturing na klasiko ng maraming Kristiyano, maging na mga Protestante at mga Katoliko. Ilan sa pinakasikat ay ang Confessions of Saint Augustine, The City of God, and On the Trinity. Namatay siya noong taong 430 at kinilalang santo at tinawag pa nga siyang pantas ng simbahan. Bagamat nung una, para baga pong nasayang ang ibinigay sa kanyang biyaya ng Panginoon. Una sa lahat ay ang kanyang buhay at siyempre ang kalayaang taglay nating bawat tao. At doon ko naintindihan ang naunawaan, sumang-ayon sa sinabi ni Father Ading na kanya na ang lupa ay kanya pa ang langit. At ito rin po ang ibinibigay na hamon sa atin ng ating mabuting balita sa araw na ito. Sabi po nung isang kasabihan sa wikang Ingles, what you are now is God's gift to you. And what you will become is your gift to God. Ang buhay po at kalayaan na taglay ng bawat isa ay biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At ano naman po ang dapat nating maging tugon sa pagtitiwalang ito sa atin ng Diyos? Yung pong tinatawag na pagbabalik handog sa Diyos. Mayroon tayong tinanggap na mga biyaya mula sa Diyos, at ang mga biyayang ito ay dapat nating pagyamanin at ialay sa Kanya bilang ating handog pasasalamat. 3 alipin ang pinagkatiwalaan ng iba't ibang halaga. Ito'y hindi nangangahulugan na may paborito ang Diyos, kundi ang mga biyaya na ating tinatamasa at tinanggap sa Diyos. Ito'y ayon sa ating kakayahan.
Yung isang doktor ay masabi nating may angking kakayahan doon sa propesyon na kanyang pinili. Yung isang janitor na magaling maglinis, masinop, masipag, may kanyang kakayahan na ibinubuhos niya kung ano yung trabaho na ibinigay sa kanya. Hindi ang tuon ay kung gaano kalaki o kaliit ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ang mahalaga ay kung paano ginamit, kung paano natin ginamit o pinagyayaman ang mga ito. Kapag humarap po tayo sa Diyos at magsusuli tayo, marinig po kaya natin ang mga katagang sinabi niya sa unang 2 alipin? Magaling, tapat at mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga, makihati ka sa aking kagalakan. Sabi ng isang spiritual writer, before God, each of us is responsible for the gifts we have received, whatever they are. Hindi tayo huhusgahan ayon sa uri ng kakayanan, kundi kung paano natin ginamit ang mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Lahat ng tao, anuman ang gawain, ay tinatawag, hinahamon na maging tapat. At sana po, huwag nating marinig yung sinabi doon sa 3 alipin. Tamad, masama at tamad na alipin. Sayang ang ating pag-iral dito sa mundong ating ginagalawan kung ang mga salitang iyon ang ating maririnig. Isa pong malungkot na balita ang natanggap namin kahapon, kaming mga pari, na isa sa lingkod simbahan natin ay sumakabilang buhay. Maaaring hindi lamang siya sa ating simbahan naglingkod, sa paaralan na kanyang pinagturuan, sa mga kabataan na kanyang tinulungan, at nakakapanghinayang sapagkat napakabata pa, no? 41 years old, no? Kabe-birthday lang noong July 31. At habang nagninilay nga po ko gabi sa mabuting balita, ay hindi ko naiwasang siya ay pumasok sa aking isipan. At siyempre, ipagdasal. Nawa, Brother Arnel, ang mga salita na narinig ng unang 2 alipin ay ang mga salitang marinig mo. Magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Patuloy kaming magdarasal para sa kapayapaan ng iyong kaluluwa at
Nandun nga ang panghihinayang, pero tulad ng lagi kong sinasabi, pag ako'y nagmimisa sa libing, mga bata pa nga ang pumapanaw, sumasakbay lang buhay, iba ang plano natin kaysa plano ng Diyos. Maaring tapos na ang iyong misyon, madaling natapos, madali mong natapos ang misyon na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kaya naman, tinawag ka niya sa kanyang takdang panahon. Nawa, tayo rin po sa araw-araw ng ating buhay, kung anumang misyon ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos, gawin natin ng may buong pagsusumikap at ayon sa kanyang banal na kalooban. At ito po ang tamang paghahanda na ating magagawa. At nawa nga, marinig din natin sa katapusan ang mga salitang ito ng Diyos. Makihati ka sa aking kagalakan. Sa ating pagharap sa luklukan ng paghahatol ng Diyos, isusulit natin ang wastong paggamit o pagwawaldas ng mga biyayang ipinagkatiwala sa atin. Sa ating panalangin, hilingin natin ang tulong ng ating tagapaglikha. Panatilihin mong nag-aalab sa aming buhay. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, Panginoon. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang marami at iba't ibang biyaya ng kanyang mga kasapi, naway mapakinabangan ng simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway igalang ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanggol at pagtataguyod sa kahalagahan ng sangnilikha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang lahat ng tao, naway magsalo-salo sa biyaya ng lupa at makiisa ang bawat tao sa pagkakaroon ng makatao at mayamang kaunlaran sa ating bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang mga doktor, mga nurse, at yung mga nasa pangangalaga ng kalusugan, naway gamitin ang likas na biyayang bigay sa kanila upang dalhin ang pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga bilanggo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan, naway ipagkaloob ang walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa mga maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami ng mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hiling po namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa manglumikha sa libutan, sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawaan, tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Kapuri-puri ka Diyos sa lumikha sa libutan. Sa inyo pong kagandahang loob narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito para maging inumin nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at dinggin ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugurita ni San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga uliran tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo
sa banal na katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo si Arnel Di Maano na tinawag na ninyo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. At ngayong siya'y sumakabilang buhay na, naway makaisa sa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalilisanisang esposo at minamahal naming patron, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo tigit ni San Agustin, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, karamdaman at anumang uri ng ligalig sa buhay, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng muling pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo tigit kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng aming mga tahanan, ayon po sa inyong banal na kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siya ang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayong mga sumasampalatayang totoo at nakikibahagi sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual
dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo
Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan pati na inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal at mawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.